Hello mga lods, welcome to my channel. This is Andy Rabino TV Tech. Meron akong gagawin isang Panasonic na model F409DS-BN. Ito po ay dispan na dinala sa atin kahapon at wala itong power, hindi daw ito gumagana. So pinapatingnan sa atin, shoutout sa ating customer, sa ating pamangkin kay Regil. Ito po yung inyong electric fan. Okay, so ito yung plug, saksak natin. At pihitin natin yung kanyang switch selector from 1 to 3. Ito po ay rotary type. Ayan o. Kung makikita nyo dito, ayan o, hindi mag-start. Ayan. O, diba? Tapos ito o, number 2. At yung number 3. Ayan o. So, yan lang yung ikot niya. At tiyak ako na iinit. So buo yung kanyang thermal fuse. Hindi na natin i-check yung kanyang cord at yung kanyang plug at yung kanyang switch. Buo yung kanyang fuse pero matigas siya mag-start. Titingnan natin kung matigas or maganit yung pag-ikot ng ating EDC. Titingnan natin yung capacitor kasi yung mga ganitong problem issue dito ay kung hindi shafting bushing ay yung kanyang capacitor. So bubuksan natin at i-dismantle ko para tingnan natin kung ano yung kanyang sira sa loob. Nabuksan ko na at yung sa harap at yung takip sa likod ay nabuksan na rin natin. So madali lang naman yan gawin, so hindi na natin kinuhanan ng video. At ito na lang yung ipapakita natin, yung pag-ikot kasi matigas siya. Yan o, walang boilo. Diba? Hindi siya nagbuboilo. So ibig sabihin ay matigas na ang kanyang pag-ikot. So titingnan natin kung makaya sa langis at sa linis. O dismantle ulit natin to. Check ako na pag wala itong ilise ay matigas ito iikutin. Yan. Natanggalan natin yung kanyang back grill at ikutin natin ay matigas. Halos hindi mo makaya ipihit sa daliri o matigas. Masakit sa daliri. So tingnan natin kung natuyuan ng langis at yung kanyang kapasitor kung okay pa. Una kong gagawin, lalagyan ko muna ito ng thinner para pumasok doon sa loob. At titingnan natin kung mapalambot natin. Ayan o, lumambot na o. Diba? So hugasan lang natin para makapasok kasi pag uwi matagal pumasok doon sa loob. Lilinisin natin ito sa harap pero i-dismantle natin yan para malihan natin yung kanyang shafting. Titingnan natin. Yan medyo matigas pa rin siya. Pupukil lang natin ito. Ayan matigas pa rin kahit pinukpok na. Ayan diba? So ibig sabihin ay ayan, at tumutunog siya. So tanggalin natin itong kanyang gearbox para matingnan natin kung dito sa likod ay matigas rin. Tanggalin muna natin ito. Lagyan din natin dito ng langis, ng lacquer thinner. Kung mapalambot natin, ayan yan, 'di ba? Malambot na siya kung titingnan niyo Ayan diba? So natuyuan lang ito, natuyuan. Pero bubuksan pa rin natin para matanggal yung natuyo. Ayan malambot na. At saksak muna natin para paanda rin natin kung kung mapaikot na siya. Ayan diba? Kanina hindi yan maikot. Okay, so lagyan natin ng tape para makita yung pag-ikot. Nilagyan ko na siya ng tape para makita niyo yung pag-ikot. Lagay natin sa 1, lagay sa 2 at 3. Diba? So malambot na. Natuyuan lang. So linisin natin ito. Titingnan natin yung kapasitor na 1.2 kung ito ba ay 1.2 pa talaga. At ilagay natin dito yung ating tester
lagay natin sa capacitance para makita yung number. Ayan. Tapos puputulin ko lang itong isa para makita natin na kumpleto yung yung number ng kapasitor ay totoo pa na 1.2. So titingnan natin. Ang gagawin ko dyan, isa lang yung pinutol ko at tutusukin ko na lang itong isa. Ito tutusukin ko para makakonek yung ating test probe dito sa ating kapasitor at babasahin natin. Yan, so ito na lang. Pero bakit umikot pa siya? Kasi ito po ay 1.2. So tutusukin natin ulit, baka hindi lang natamaan yung copper o yung wire sa loob ng kable. Tingnan natin. Ayan, 1.13. So umaandar pa naman kasi 1.13 siya. So pwede pa naman to. At ito lang yung kanyang 1.13. So 0.07 yung nawala. Kung sa 1,050 dapat ang mawala or 5. So ibig sabihin ay pasok pa naman ito. Dahil yung nawala ay 0.07. So pwede pa naman itong pagtiyagaan at ibalik ko lang ito, pero lilinisan ko muna ito. Alright, so dyan na kayo at i-dismantle ko po muna ito. Bubuksan natin ito kasi baka natuyuan, naubusan ng langis yung foam at yung yung shafting. Titingnan natin kung may gaspang siya, pero kung naman ay parang wala namang sumasabit at palagay ko ito lang po ay natuyuan. At mahirap naman ito magtanggal-tanggal kasi ito po ay naka-clip. Kung mapapansin nyo dyan, ayan ang clip. So minsan napuputol ang clip na ito at mahirap na ibalik. So ang ginagawa ko ay nilalagyan ko na lang ng panibagong butas at kina-convert sa screw. Pero titingnan natin kung kaya natin na linisin or okay naman siya pag nalinisan at nalagyan ng langis. So tanggalin lang natin ito. Kung mapapansin nyo dyan, ayan medyo matigas, ayan walang buwilo. So natuyo na yung hinugas natin na thinner sa likod at sa harap. At pag natuyo na yung thinner na nilagay natin ay bumabalik siya sa tumitigas. Ayan walang buwilo. Ayan hindi masyadong mabuwilo. Pero pag nilagyan natin dito, yan, tapos ayan sa likod. Ayan, diba? Ayan malambot siya. So ibig sabihin natuyo yung ating nilagay na thinner at babalik ito. Kung lalagyan lang natin dito sa labas, babalik ang trouble na ito. So pabalik-balik tayo dyan. Kaya ang gagawin natin, i-dismantle natin, buksan at linisin at titingnan yung kalagayan ng ating shafting at bushing. Okay, sa pagtanggal ng clip, kumuha lang tayo ng matibay na flat screw at atin lang sungkitin dito. Ganyan lang. Tapos dito sa kabila at yung paghuli ay ganito lang. Ganon din ang gagawin. Ayan at ayan, natuwid na natin. So kailangan na nating matanggal ang takip sa likod. Ayan, at palulusutin lang natin siya dito. Hilahin lang para makaangat at matras natin. Yan, landahan lang kasi nababaklas ito. Landahan lang po sa pagbaklas kasi meron nang dinala sa akin na ganito. At ayan, okay, tanggalin natin ito ganyan. At ayan, kung makikita dito ay tuyong-tuyo yung ating foam sa loob. At dito makikita din natin sa ating shafting maitim. Yan siya maitim. At wala namang gas-gas. Yan wala namang sumasayad o sumasabit sa kuko natin.
So ibig sabihin ay buo pa naman at maganda naman yung ating yung ating tawag doon. Okay, so tanggalin natin itong clip, yung kanyang yung kanyang tawag dito, ito. Okay, so tanggalin lang natin. Tanggalin natin itong ating nilagay na tape. At ito ay palinisin natin, ito yung kalawang, kasi hindi yan matatanggal palabas kung merong kalawang na ganyan. So basahin lang natin at atin lang kiskisin ng liha, pero pag hindi kasi natin kiniskis or hindi natin tinanggal ay sasayad ito at nasusugatan yung ating shafting, yung ating bushing pala. So hilahin na natin palabas, ayan. At ito ay atin lang linisin, tanggalin lang natin ito, yan siya. Tapos okay, tuloy natin yung ating video na putol kasi nagloko yung ating cellphone. At ayan na, hindi na ipakita yung paglinis. Ayan, nalinisan ko na yung magkabilaan na parte ng ating shafting. At ito ay lilinisin din natin yung loob ng ating bushing para mawala yung dumi doon sa loob at malinis naman. Dito sa kabila, titingnan natin. Yan, ito yung sa harap. Titingnan natin kung merong gas-gas. Kasi pag may gas-gas, palitan natin. Pero wala namang gas-gas yung wala namang gas-gas yung ating shafting. Kasi tiningnan ko kanina bago ko lihain ay malinis naman. Malinis naman. Ano ba yun? Wala namang gas-gas. So gagawin lang natin ay basahin natin ito ng oil sa loob. Yan yung ating yung ating foam. Basahin natin yan at tanggalin natin yung mga sobra. Yan, so basa na. Basa na natin ang oil. Tanggalin natin yung sobra. Yan, para malinis naman yung ating motor. Yan. At lalagyan din natin ng langis ito. Ibalik muna natin ito, ang ating tinanggal kanina dito. Tapos ibalik natin siya dito sa lagyan natin ng langis. Tapos ito, lagyan din natin ng langis dito. Dandahan lang para hindi masira ang wind. So tapos ito dito lang. Ang ipit pa. Ayan. Okay. At saka ito ilagay natin dito. Dito siya, oh. Yeah. Tapos ang tanong, paano natin ibalik ito? Ayan. So madali lang. Yan lang, pupukin na natin siya ng ganyan. Tapos ipitin natin ng plier. Ayan, oh.
Ito, pupukin na natin ng ganyan. Tapos, plier ulit. Okay. Yung isa, dito muna sa likod para sa kanyang katapat. Ito, dito. At ipitin natin ang plier. Okay. At dito. Ayan o. Okay. Dito sa kabila naman. Saan yun? Ito. At ipitin na natin ang plier. Ayan. Diba? So yan lang. Kapis. Ganyan lang kadali. At ayan. Dapat malambot na malambot. Lagay natin ito. Tapos ilagay natin ito para makita yung pag-ikot. At ito ay ating ihinang. Wala tayong spaghetti, wala tayong shrimp cabochon. Ito lang ilalagay natin. May ligaya, lumbay sa pag-ibig, may bigutan pa. Di malam, di maisip kung anong kapalaran. Kaya may ligaya at lumbay sa pag-ibig, mabigo sa buhay. Di maisip kung ano sa pag-ibig, may bigo tagumpay. Iba pala. Hey, mali pala. Kaya pala hindi na lang kung hindi tinamaan yung gear kasi maba, ano, sobra siya oh. Kaya pala mahirap ipasok yun. Okay, ito na. So ayan oh, napakalambot, diba? May buwilo. So pagdalhin na natin, ayan oh, diba? 1, 2, and 3. Okay, so patapos na tayo. Lilinisan ko lang muna ito kasi napaka-alikabok, maalikabok. Sa labas ko lang lilinisan kasi madadama yung aking mga gamit dito sa loob ng shop. Okay, so ito na. Nalinis ko na at naibalik ko na yung kanyang back grills. At ganito siya dapat kalambot oh. Tingnan nyo, matagal yan huminto. Ganyan dapat, pero pag sinulak mo tapos hindi magbubuelo ay maganit yun. So ganyan dapat, pag ikot natin ay matagal siya huminto. At ngayon wala pang cover, paandarin natin para makita. Steady lang muna natin ito. At paandarin natin para makita natin yung kanyang andar. Ayan o, 1 pa lang yan. At ito yung 2. Ayan o. At 3. Diba? Sa pagaspas pa lang, maririnig natin na malakas.
Yan, so pwede pa yung capacitor kasi 1.13.07 yung nawala. At ito na siya. Ilagay na natin yung kanyang cover. So ito na. Sarado na natin. Hindi ko na ipinakita ang iba pang ang iba ko pang mga isinaulit ng cover. Kasi madali lang naman yon at marami namang nag-upload ng mga ganon. So yan lang yung ating laman ng video ngayon. Ang electric fan na Panasonic na dispan, ang kanyang problem ay maganit, umikot. So hindi mapaikot from 1 to 3 ay parang hindi niya kayang paikutin kahit number 3 pa. So matigas kung ating iikutin yung kanyang shafting, kahit meron pa siyang ilisi ay matigas paikutin. So ginawa na natin dyan, nilagyan natin muna ng lacquer thinner at pinaikot, lumambot siya, ibig sabihin natuyuan lang. Pero pag natuyo yung acrylic thinner o yung thinner na nilagay natin ay muli siyang gumaganit at or tumitigas, matigas umikot. So para totally na matagal siyang mag-stack up, ang ginawa natin dito ay dinismantle natin, dinisassemble, tinanggal natin yung rotor shafting at nilihan natin, nilinis natin yung bushing. Tuyong-tuyo yung kanyang foam sa loob, kaya nilagyan natin ng langis sa unahan at sa likuran, at pinabaunan din natin ng langis yung shafting para madulas at malambot siyang umikot. So ngayon ito na, final na natin, saksak natin at lagay natin sa 1. Okay, yan na siya, 1 na at tumutunog, di ba? Patayin natin yung isang electric fan. Yan o, sulong electric fan na lang ito, number 2. Yan. At yung ilaw, masilaw, alisin natin yung ilaw muna dito sa kabila. Ayan. Okay, at ayan o. At napakagulo ng aking shop, pasensya na kayo. Hindi ako magawang magligpit araw-araw. Hindi kayang lagyan ng schedule yung pagliligpit araw-araw kasi kinabukasan ay bubulat-latin na naman din. Kaya nakakapagod kung maglinis ka sa gabi, magbulat-lat ka sa araw, ganun araw-araw yung gagawin mo. So taka-oras yan, kaya nayaan ko na lang siya dyan. Tapos ayan, so lagay natin sa number 3. Ayan o, so malakas pa. Ayan, di ba? Umaalog yung ating phone kung tamaan ng hangin. Okay, so okay na yung ating fan, upload na. Maraming salamat sa inyong panonood at maraming salamat sa bagong nag-subscribe at sa mga walang sawang sumusunod sa ating mga ina-upload na video. Kaya natagalan tayo dahil marami tayong problema at yung aking isang anak ngayon ay nasa hospital pa po at hindi pa siya lumabas dahil po na-operahan. So marami tayong hinaharap na mga dumating na pagsubok sa buhay, kaya natagalan tayo na makapag-upload sa ating YouTube channel. So maraming salamat uli, God bless and more power. Pasensya na po, shoutout na lang po sa lahat-lahat, lalo na sa mga kaibigan natin dyan, sa mga kagrupo ko sa PTV, sa kagrupo ng Ting Butingting, sa kay Master Yuda, at saka kay Kois, at sa grupo ng lahat, ganon din sa kay Sir Ricardo Bernardo at kay Master Maying. Sa iba pa dyan na hindi na shoutout, pasensya na po. Maraming salamat kay Sir Rodolfo pala, na very supportive na channel. Maraming salamat sa lahat po na nagbibigay ng kanilang buong suporta sa akin. Maraming salamat sa inyo, sa mga baguhan dyan at sa mga dumadaan lang po at pasilip-silip. Maraming salamat sa inyo. God bless at mabuhay.